So before I start introducing myself, I'd like to greet all of you in the voice of Islam, which is the Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Jumaira Malang Muhammad and I'll be representing the Interacting with History through Historical Shrines and Museum. We have been discussing ways on how we can study about the past or kung paano natin pag-aaralan kung ano man ang nangyari sa nakaraan. So, we are studying the past events through kung ano yung available sa atin. Kung ano yung available resources na mayroon tayo o ang available na pagkukuhanan natin ng idea. So, research is a valuable tool na pwede nating gamitin. Pero may mga nag-exist na lugar na pwede nating puntahan para ma-experience or mapag-aralan kung ano yung nangyari sa nakaraan, kagaya na lamang ng historical shrines at museum. So, itong lugar na ito ay source or nagbibigay sa atin ng experience kung ano yung nangyari sa nakaraan. So, ito yung nagbibigay sa atin ng authority or trustworthiness sa uh, sa pwedeng pagbabago ng ating pananaw sa kung ano yung nangyayari sa nakaraan or pagpapalawak ng ating idea na pwedeng maapektuhan ng ating pananaw sa history sa nangyari sa ating nation. So, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga artifacts or mga books, magazine, newspaper, kagaya na lamang ng World War II rifles or mga damit ng mga Filipino heroes. So, sa pamamagitan ng pagbabasa, mas lumalawak ang ating pananaw or mas nagiging better yung pag-i-imagine natin sa kung ano yung nangyari sa situation na yon, kagaya ng World War II rifles. So, this first-hand experience makes historical event more real to us. Research shows that learning by experience aids with retention of learning later in life. So, meaning, may matutunan tayo dito. So, historical shrines and museums serves as a portal or nagbibigay daan sa atin sa nakaraan. Pero kailangan natin tandaan na bago tayo pumunta sa museum, kailangan natin paghandaan or kailangan natin mag-prepare. Kagaya na lamang ng bago tayo pumunta sa museum is alamin muna natin kung ano yung pupuntahan natin doon. O ano yung kahalaga ng lugar, ano yung ma-expect natin doon. So, for example, bibisitahin mo yung Rizal Shrines. So, mas nagiging enrich yun kung pag-aaralan mo muna yung buhay ni Rizal bago ka pumunta doon. So, pag nakapunta ka na doon sa museum, kailangan, ang una-una mong hahanapin ay ang historical marker na giput up ng National Historical Commission or of the Philippines or ang NHCP or formally National Historical Institution or ang NHI, na nagbibigay ng basic details kung ano yung or what makes a certain site historical. This marker ensure the site kung saan ito nalolocate or ano nalolocate ng historical or cultural value of the nation. So yun lamang po. Assalamualaikum Ma'am Lailani. My name is Sayyid Usman from BPA 1A. My topic is part of interacting with history through historical series in museums. The instructor or professor who handles your course and who will organize your visit to the series or museum should provide you with a handout or worksheet to accomplish. While in the site, ang guro ay nagbibigay ng handout, worksheet bilang gabay sa pagbisita sa shrine o museum. He may assign you to write a reflection paper that should represent your own critical evaluation of the site. Maaaring ipagawa ng guro ang reflection paper upang maipakita ang sariling pagsusuri ng estudyante
sa lugar. It is important to spend the time reading caption text accompanying the artifact or exhibit on display. Mahalaga ang pagbabasa ng mga paliwanag o teksto sa tabi ng mga artifact upang mas maunawaan ang kasaysayan. Some museums and sharing allow mobile photography may even encourage you to take selfies while in that site. Pinapayagan ng ilang museo ang pagguha ng litrato o selfie bilang bahagi ng karanasan. Take the opportunity to be able to retain more of the information being presented by these sites so that you may be guided once you are to write the paper required by your instructor or professor. Gamitin ang pagkakataon upang maalala ang mga impormasyon, makatutulong sa paggawa ng reflection paper. Sharings in motion are a lot more interactive now, aided by the available technology. Mas moderno at interactive na ang mga museo ngayon dahil sa teknolohiya. Take the chance and participate in these interactive opportunities to experience history first-hand. Makibahagi sa mga interactive activities upang maranasan mismo ang kasaysayan. Watch the videos, listen to the sounds, and enjoy the experience. Manood, makinig at namnamin ang mga karanasan sa museo. This is also a great chance to analyze the artifacts. Science artifacts are also texts that are open for reading, interpretation, criticism, and evaluation. Ang mga artifact ay parang mga teksto rin na maaaring basahin, suriin, at bigyan kahulugan upang mas maunawaan ang nakaraan. Sukran and wasalam.